Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Kiko Barsaga, congressman ito, siya mismo nagsabi na malamang masisibak na siya sa susunod na buwan. Siya, galing mismo yan sa kanya, galing mismo yan sa kanya na malamang masisibak na siya sa susunod na buwan. Kasi alam naman natin na may ethics complaint sa kanya at yung mga charges sa kanya, yung mga reklamo sa kanya sa ethics complaint ay mabibigat. Una, pambabastos sa kamera mismo. Ay di ba, parang hindi niya na ginagalang yung unethical na yung mga pinagagawa niya. Nagsesesyon yung camera, nagpipicture siya, nagla-live video, naka-live stream siya ng kung ano-anong komentaryo, At masasama ang mga pinagsasabi niya tungkol sa camera. Tapos yung mga niya, nag-i-incite to sedition, inciting to rebellion, yung papasukin ng Forbes Park. Ang grabe yung mga hindi na pang congressman yung mga ginagawa nito ni Barsaga. Tapos nananawagan na i-dissolve yung Coast Guard, i-abolish. Tapos nananawagan ng paghihiwalay ng Mindanao. Yun, yun? Secession yun. Parang congressman ka ng Republika ng Pilipinas tapos nanawagan ka ng ganon. Medyo grabe na yung kanyang mga kaso. Kaya hindi na simple yung mga yon. Actually, lalabas noon hindi na lang yun suspension. Pwede na talagang mga grounds na yon para sa expulsion. Ibig sabihin i-expel na siya, tatanggalin na siya sa parang katulad kay Arnie Tevez, tinanggal una muna maghihiring yan ang House Ethics Committee. Pagka-hearing ng House Ethics Committee, magre-recommend yan sa plenary kung anong gagawin sa kanya, isususpend ba o tatanggalin na, sisibakin na. Yung mga pinagagawa niya na yan, mga grounds naman talaga na yon na pwede na siyang sibakin Mga grounds na yon na pwede na siyang sibakin. Alam din ni Kiko Barsaga yan. Kaya nga mismo siya nang nagsasabi na sa tingin niya, tatanggalin na siya. Ito namang si Kiko Barsaga nagpapakabayani. Kahit na daw mangyari sa kanya, handa na daw siya. Para daw siyang si Jose Rizal. Ang layo naman. Ang layo naman. Karispe-respeto, kagalang-galang naman yung ginawa nila Jose Rizal. Itong sa kanya, wala talaga namang unethical na, hindi na tama sa isang congressman ang mga pinagagawa. Saka weirdo yung mga panawagan niya. Weirdo. Imaginin mo, mga nanawagan ka ng paghihiwalay ng Mindanao. Pumupunta pa siya doon sa Mindanao, talagang may mga meeting siya doon. So, ibig sabihin, seryoso siya. Seryoso siya. Pumunta yata siya ng Dipolog ba yun? Nakita ko sa social media. So, ibig sabihin, yung pananawagan niya ng paghihiwalay ng Mindanao, secession, hindi lang parang salita lang. Hindi, may actual siyang mga gawa na umiikot siya doon sa Mindanao, may mga consultation siyang ginagawa doon. Kaya Ngayon, yung mga ginagawa niya na yan, na yan, mga grounds na yan for expulsion sa Kamara. Kaya dapat nga bilisan na ito bilisan ng Kamara yung na yan, yung ng ethics complaint, ay ng ethics committee. Na nila yan, desisyon na nila yan, tapos i-recommend na sa plenaryo. Ang plenaryo pa rin naman kasi talaga ang magde-decide kung anong gagawin sa kanya. Kung siya ba'y sususpindihin lang or i-expel. Pero yung recommendation manggagaling sa House Ethics Committee. Ngayon, dapat bilisan na ng Ethics Committee yan. Pinaglalaruan na ni Barsaga ang Kamara Nababastos na ang Kamara. Parang ginagawa niyang katatawanan ng Kamara na parang hinahamon niya. Wala namang kayong nagagawa sa akin. Ano lang kayo? Panay sabi lang kayo na ganito ganyan. Dapat ipakita na ng Kamara yung pangil nila na hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung ganon, yung
Ang ano kasi, ang mga miyembro ng Kamara, mayroon nga yang executive ay mayroon yang privilege sa kanilang mga ano, sa mga salita nila. Hindi sila pwedeng kasuhan ng ng libel. Hindi. Ano 'yun, habang nagsasalita sila sa Kongreso, at ang Kongreso ay nasa session, hindi sila pwedeng kasuhan ng libel. Hindi rin sila pwedeng kasuhan ng inciting to sedition habang nagsasalita sa Kongreso. O kapag may sesyon. Pero siya kasi hindi na sa loob ng sesyon ng Kongreso eh. Interview sa media, sa mga rallies, sa mga patipon, talagang nag-i-incite na siya ng sedition, inciting to rebellion. Tsaka, wala siyang nakikitang mali sa ginagawa niya. Sa tingin niya, tama ang ginagawa niya. Kaya dapat talaga sa kanya, madisiplina na. O ngayon, mukhang natutunugan niya naman na gugulong na talaga yung ano sa kanya, yung hearing. Actually, may hearing na nung una, hindi niya sumipot. Nung hearing na una, hindi siya sumipot. Kasi sabi niya, na ano siya, napuyat daw siya, naglaro siya ng computer games. O, imaginin niyo yan, dun pa lang, ano na eh, nasaway na eh. Hindi ka umattend sa hearing ng kaso mo sa Ethics Committee dahil na ano ka, na nakatulog ka, nung gumising ka, ano na pala, maliwanag na, yun, hindi, late siya. Tapos na yung hearing nang dumating siya. At ang rason niya nga, ano na, nakatulog siya eh. Ganon katindi si Kiko Barsaga. Kaya nararamdaman niya na siguro na malapit na ang paghuhukom sa kanya, ang paghuhusga sa kanya. At nararamdaman niya na rin na masisibak siya. Tama lang. Hindi naman siya sisibakin dahil siya'y pro Sara, pro Duterte. Hindi yun eh. Hindi rin naman siya sisibakin dahil sa iba yung kanyang stand sa politika. Hindi yun. Kundi yung mga ginagawa niya ay hindi na ugali, gawi ng isang kongresista. At saka yung mga pinapanawagan niya, hindi na maganda eh. Papasukin mo ang Forbes Park, lulusubin ang Forbes Park. Ano yun? Tapos nananawagan siya ng parang pag-aalsa na ang mga panawagan niya. Tapos paghihiwalay ng Mindanao, inciting to rebellion. Nananawagan ka ng secession. Congressman ka, dapat pinipreserve mo ang pagkakaisa ng Republika ng Pilipinas. Kaya tama lang yan. Tama lang yan na hindi nga lang dapat isuspend yan. Dapat sibakin na yan si Kiko Barsaga sa Kamara. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.